Good morning, ma'am. And for the test one, we have descriptive statics, how to compute the following for unit price and total sales. First, we have the data set. This is the data set. And paano ba gawin yung mean? So, sa mean, ang formula natin equals average, open parenthesis, and number na kukunin. We have the unit price. Ang letter niya is D. And ang number na kukunin natin is start tayo sa 2. So, D2, then hanggang sa pinakababa. So, ang pinakababa natin is 101. So, ang lalagay natin dito is D101. So, pag in-enter natin yan, magpapakita na yung total average para sa unit price. Then, the next one is we have median. Ang formula natin sa median is equals median, ganun ulit, open parenthesis, tapos kung saan tayo mag-i-start, D2 and D2 to D101. So, pag in-enter mo ulit yan, close parenthesis, pag in-enter mo ulit yan, magpapakita yung sa median. So, pag ganun din sa mode, we have equals mode, open parenthesis, D2 to D101, close parenthesis. And pag in-enter mo yan, magpapakita ulit yung average niya. So, pag gusto mong kunin yung buong to, o makita, pwede natin i-drag lang to pababa para makita natin. Pero, ang kailangan lang naman po natin is yung mean-median mode na isa-isa, average. So, yan lang ang gagawin natin. Ganun din po sa max. Sa max natin, we have equal max, open parenthesis, tapos yung kukunin mo lang ulit na data set. D101. Close. Lagi po natin close para pag nag-enter pa tayo, lalabas yung average niya. So, ganun din po sa mean. We have equals mean, open parenthesis, D2 to D101. Then, sa unit price po natin, makikita nyo naman pare-parehas. So, pag kinuha natin yung mean, median, mode, max, mean, is pare-parehas lang din po sila kasi pare-parehas lang naman po yung nasa dataset natin. So, sa SD or sa stdev.s, ang magiging kwan po natin, formula is equal stde equal stdev.s, open parenthesis, unit price po ulit, we have D2 to D101. Close po ulit natin, then enter. So, lalabas po siya. So, ganun din po sa total sales. So, kung ano pong ginamit natin na average, ay na formula, ganun din po yung gagamitin natin na average. For example, sa mean tayo, mean, median, mode, equals average, open parenthesis, D, hindi na siya D pala, sorry. Total sales. So, E tayo, E2 to E101. Close parenthesis and enter. So, ito po yung total niya. So, ganun din po sa mean, median, mode, max, mean, and SB. So, yung pinakita ko po kanina, ganun ulit. Then, pag gusto naman po, like, makuhanan tong all data na to sa total sales, pwede din lang po natin i-drag. Drag lang po natin siya. And lalabas na po yung mga sagot. Next, pakita po din natin sa median. Median equals median. Ay, na-enter ko. Sorry. Equals median. So, na po tayo, total sales. So, bali, ito po yung ang gagamitin natin sa total sales. So, median, E2 to E101.
So, pag in-enter po, lalabas po ulit. So, ito yung pinapakita. Ganun din po, pag mode, max, min, SD, ang ginagamit lang natin po na formula is lalagyan lang po natin siya ng equals, then mode, equals, max, equals, min, and equals. Ito po tayo sa SD. So, pag sa SD po tayo, meron tayong formula na equals S, S, T, D, E, V, dot, S. Tapos, open parenthesis, E2, to, kung ano po yung data na hinihingi, yun lang po yung ilalagay natin. E101, close parenthesis, enter. So, ganun lang din po. Kung gusto nyo po makita lahat, pwede pong i-drag para makita. And, the next one is, so, ito na po yung mean median mode natin. Ito na po yung kakalabasan niya. So, unit price and total sales. Pag kunan naman po natin yung unit price and total sales, ganun lang din po. Sa median, we have average. Yan, average equals average. Average. Open parenthesis. Yung unit price is D2. D2 to D101. Tapos lagyan lang po natin ng comma. Kukunin din po natin yung isa. E2 to, wait lang, oops. Lagyan natin, oops. E2 to E101, close parenthesis, and enter. So, yun na po yung total ng unit price and total sales pag pinagsama. Ito na po sila. Ito na po yung average niya. So, ganun din po sa median. Sa median, try natin. Equals median, open parenthesis, D2 to D101, then comma, space, E2 to E101. Close natin, enter. Ayun na rin po yung sagot niya. So, ganun lang din po sa mode, max, and min, and STD. So, sa STD po ulit, last one, mag-mode pa tayo, equals mode, open parenthesis, D2 to D101, comma, E2 to E101. Close and enter. So, sa STD naman po, we have equal STDEV dot S, close parenthesis. So, kunin natin ulit yung unit price and total sales. Pwedeng D2 to D101, comma, E2 to E101. Close parenthesis and enter. Yun na po. So, ito po yung statistic natin, yung mean median mode. And ang dataset po natin is total sales, unit price, and average po ng dalawa, total sales and unit price. So, ang test natin is for this part of analysis, we compute the descriptive statistics for two key variables. We have unit price and total sales. Those include the mean median mode. Ito po, mean median mode, minimum and standard deviation, and the maximum. And here is the summary table of our result. Ito na po yung result niya. So, from this table, we can see that the average value for unit price and total sales provide a general idea for typical performance, while the standard deviation
highlights the variability in the data. And the total sales has a wide range, suggesting fluctuation and customer demand or on pricing. So ang explanation ko dito ma'am is the unit price stays consistent at 1081.3 as indicated by the identical values for the mean, median mode, maximum and minimum in contracts total sales show notable variability, which means a 54,443.6 and the high standard deviation of 27,158.85, highlighting that significant fluctuation in sales figure. The unit price and total sales column merge both set of data and display even greater. So next is the creating chart or data visualization. First is creating the following chart, sabi niya dito sa test 2. So first chart is the bar chart, and the ang dataset natin or ang title nito is total sales for product. So ang kukunin natin dito is a total sales and product. So itong total sales and product. So yan ang kukunin natin. Paano bang gawin dyan? Punta lang tayo dito sa insert. Then hanapin natin yung bar chart. So this is a bar chart. Yan, may nakasulat naman. Bar chart, sabi niya. Click lang natin. Hanap tayo ng style kung anong gustong style natin. Then after natin mahanap or makuha yung gusto nating style, mag-add lang tayo ng axis para dun sa title. So ano pang mga title natin? Ang title natin is total sales for per product. Then ito, ang magiging pa natin dyan is this is the total sales, and this is the product. So yan yung isa. Next one is the line chart. So monthly total sales, and ang kunin naman natin yung monthly and the total sales. Then punta ulit tayo sa insert, yung line chart, ito yung line chart. So tayo ng magandang design. So ito yung napili natin. Sabi niya kanina is the title natin ay monthly total sales. So monthly, ito po, monthly total sales. Copy natin. Monthly total sales. So mag-add lang tayo ulit po ng axis title para makakuha natin. Ulit ito ang total sales, and this is the month. The month. So the next one is the pie chart. Insert pie chart. Yun. So yun, then kung lang natin, palitan lang ulit natin ng product sales share yung title, then yan. Then ang sabi niya dito, insert a new worksheet called dashboard. So lahat to, ito and ito, then natin cut. Then punta natin dito sa dashboard. So ito na siya. Ito na yung dashboard natin. So kung may napapansin kayo, may sum of unit price siya, may sum of total sales, and the sum of quantity sold. So paano ba gawin yan? So ganito ang gagawin natin. Punta tayo ulit dun sa data sheet. So kunin natin lahat ng data sheet. Unit of unit price, sum of the total sales, and sum of quantity sold. Lahat yan meron. So ganito yan ginawa. Pivot chart ang gagawin natin. So first insert
select all datas, go to insert and pivot table, sabi niya dito. So, the pivot table, new worksheet, or pwede din sa existing worksheet. So, tayo is papakita ko kung paano gawin. Punta tayo sa new worksheet. New worksheet, then pipindutin mo lang si month, product, quantity sold, and unit, and the total. So, ito na siya. Kung napapansin nyo kanina sa dashboard natin, ito yon. So, ngayon, ito na siya. Nag-insert lang tayo ng pivot table. Okay na. So, dun na tayo sa pivot table. And, ito na yung sa January, yung nabentang camera, nandyan na yung sum niya. Unit price, total sales, and the quantity sold. So, nandyan na yun, lumabas na yan lahat. So, pag ito ipapakita, punta lang tayo sa plus button niya. Plus, ano yun? So, pambaba naman. Ito, makita nyo yung plus button. And, bigyan lang natin siya ng ganyan. Check lang natin yung mga yan. Para makita natin ng maayos. Next is the test 3. Predictive Analytics. Perform regression analysis. So, yung dependent daw variable is the total sales. And the X is the quantity sold. So, punta lang tayo sa data. Punta tayo sa data. May makikita tayo dito na data analysis. So, pindutin lang natin tong sabi niya dito na regression. Then, okay. Then, after ng okay, punta tayo dito sa data sheet. Sabi niya kanina is si Y is a total sale. So, si Y, ang total sales natin ito. Ito na. Total sales natin ang Y natin is total sales. Then si X daw is si quantity sold. So si X is the quantity sold. Ito na lang din natin para hindi magulo. So yan lang. Pindutin natin ulit ng new worksheet para lagyan natin ng pangalan na predictive analysis. So yan, sabi niya kasi dyan input range machine. So, yun lang gagawin nyo. Pupunta na siya dito. No? Ito ang magpapakita. Ito. Yan. So, pag sinummarize nyo na siya, ito na yung total. Summarize nyo lang itong mga to. Yan, ito. This is the summarized output and this is the And sabi niya dito, create a scatter plot with a trend line shows equations and R2 values. So next is the create a scatter plot with a trend line shows equation and R2 value. So gagawa tayo ng scatter chart. So first, select muna natin yung data set na gagamitin natin, which is the total sales and the quantity sold. So next is insert. Go to insert. Hanapin natin sa charts yung scatter na chart. So ito yung scatter na chart. Pili lang tayo dito kung saan yung mas okay sa atin. And sabi niya is lagyan natin ng trend line. So punta ka lang dito sa plus button. Makikita mo sa pinakababa yung sinasabi niya trend line. So next is so after magawa ng scatter plot, click lang natin itong mga blue na to, and yan, double click mo lang. Then pwede mong ibahan yung trend line niya dito. Option, meron tayong linear, polynomial, power, moving, meron din.
Then, para mailagay o ma-display yung equation on chart and R squared value, pindutin lang natin itong dalawa. Then, ito na siya. So, yan ang scatter plot. Okay. So, nilipat na natin siya dito sa predictive analysis na sheet. So, ang sabi niya dun sa last part is write a short brief or brief interpretation on your findings. So, ang sa akin, this is scatter chart illustrate a perfect linear correlation between quantity sold and total sales given the constant unit price of 1,081.3. The total sales increases proportionally with the rise in quantity sold. So the R squared value of 1 peso or 1 signifies a flawless linear fit, confirming the direct and consistent relationship between the two variables, that quantity and the total sales. And that's my final exam, ma'am. Thank you.